O ngayon, pag-restoryanta ini Bareta ngunyan, Bukya Suplano, interim release. So, ito yung balita dito sa Philippine Daily Inquirer. ICC prosecutors deny Australia eyed for Duterte's interim release. Pero sabi ni Sara, hindi man yan niya yung interview sa kanya ng media na binayaran niya para pumunta sa Melbourne. Kasi ang resulta, ito po, ICC prosecutors deny Duterte release deal. Deny, mga kababayan, si Digong, yung application for interim. In its recent opposition, the prosecution said, no agreement whatsoever was reached with the defense. Importante siguro yung na-dinilit na information, hindi na sinama sa publication. So sabi dito, the prosecution cannot agree not to oppose a specific submission before the submission has been filed. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, mga manoy, mga manay, mga tuga. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay. O ngayon, pag-restoryanta ini Bareta ngunyan, Bukya Suplano ni Digong for interim release. Ito yung balita dito sa Philippine Daily Inquirer. ICC prosecutors deny Duterte release deal. Ang nangyari mga kababayan, inassume lang pala ng Defense Counsel ni Digong na walang objection yung ICC prosecutors. Mga assuming talaga po. Sabi ko sa inyo. At nakatulong, mga kababayan, yung pagrarant ni Hanilet, nakatulong na ma-deny, pati yung mga pagrarant ng mga DDS sa mga rallies na ginagawa nila. Kaya magandang ituloy lang ninyo. Araw-arawin ninyo ang Bring Him Home rally tulad ng ginawa doon sa Melbourne, Australia. Nag-deny pa si Sara Duterte na hindi man daw yun ang sadya. Yung sadya niya doon kapag punta sa Australia. Yun pala, mismo yung Australia ang tinatarget nila mga kababayan na receiving country. Australia eyed for Duterte's interim release. Pero sabi ni Sara, hindi man yan niya yung interview sa kanya ng media na binayaran niya para pumunta sa Melbourne. Lahat ng gastos, plane ticket, accommodation, sabi nga natin, pati siguro sobre, may pabaon. Sabi ni Sara doon sa Melbourne, magtanongan niya kayo na magtanong kasi sayang yung plane ticket. Kaya pala ang daming mga taga-media na nag-interview sa kanya kasi bayad lahat. Sabi, galing mismo sa kanyang bibig mga kababayan. Ito, pakinggan natin. And your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Not for this visit daw. Ano to? Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang mga statement ni Sara, kung ano yung kabaliktaran, yun ang totoo. Ito, sabi ni Sara, bayad daw niya yung plane ticket and all. Thank you. Kaya Wala na magtanong. kayong mga question. Sayang naman yung ating ano dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yeah. Nagdidemand siya ng mga tanong, mga kababayan, sa mga reporters kasi bayad ko anya yung plane ticket and all ninyo. Wala na ba anya mga tanong? Sayang naman yung plane ticket na binayaran. Ang ibig sabihin niya ng para lang, hindi niya tinuloy. Ang hula natin mga kababayan, yung nasa back of her mind, hindi niya itinuloy para lang siraan yung ating Pangulo. Kasi yung mga sinasabi niya, lahat paninira sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. O ngayon, yung nilalakad nilang interim release, bukya, sabi ng iba, ito anya yung karma. Yan kasi, lahat ng mga plano nila, binabandilyo sa buong mundo, tinitelegraph. Pero sabi nga ni Bonaparte, mga kababayan, do not disturb your enemy when he is committing or she is committing mistakes. Huwag nating istorbohin ang kampo ni Sara. Si Sara mismo, pati yung kanyang mga abogado, habang nagko-commit ng mga blunders. Kasi ang resulta, ito po, ICC prosecutors deny Duterte release deal. Denied, mga kababayan, si Digong, yung application for interim release. Yan sabi dito, prosecutors of the ICC denied agreeing to the interim release of former President Rodrigo Duterte to an specified country.
Duterte's counsel Nicolas Kaufman said in the request that a country has already agreed to receive Duterte. Yun pala mga kababayan, ang rason kung bakit ikot ng ikot yung mga anak ni Digong. Kung saan-saan bansa mga kababayan pumunta, pati si Sara Duterte. Si Pulong, ganun din. Nauna si Pulong na nag-ikot. Yun pala yung plano. O ngayon, inassume ng Defense Council na yung prosecution walang kontra. Hindi man pala totoo na walang pagkontra yung hindi man alam ng prosecution pala. Inassume nila na wala man anyang kontra sila. O ito na ngayon mga kababayan. Kaufman said the ICC prosecution did not oppose the interim release request. Wala man palang ganun. Inassume niya ni Kaufman. Ang assuming talaga. Nahawaan po. Kahit yung abogado ni Digong nahawaan ng pag-ugali ng mga Duterte, yung assuming palagi. Nakita na ninyo? Wala man palang ganon. However, in its recent opposition, the prosecution said no agreement whatsoever was reached with the defense on conditions of interim release to any country other than redacted. Itong redacted na to, hindi na itinuloy yung kwento. Redacted na. Hindi na sinambit, kaya redacted. Other than blank, redacted. Importante siguro yung dinilit na information, hindi na sinama sa publication. So sabi dito, the prosecution cannot agree not to oppose a specific submission before the submission has been filed by the defense and reviewed by the prosecution. Kaya sabi ng prosecution po, tinawag nilang inappropriate, hindi niya tama, para doon sa host country that agreed to receive Duterte. First, the prosecution stated that the country proposed by the Duterte Duterte camp does not share the same extensive history of cooperation with the court as the previously discussed alternative, raising doubts about the strict enforcement of release conditions. Assuming po yung defense lawyer na hindi kukontrahin ng prosecution, wala man na pag-agree. Wala pang pinagkasundoan, pero inassume na nila na okay na niya. O ngayon, bukya sila mga kababayan kasi nagsalita na yung prosecution. Wala niyang ganun. Pangalawa, sabi nila, the filing highlights severe practical difficulties in implementing essential conditions such as regular reporting and attending trials. So mahirapan na niya kung nasa ibang bansa pa. Tsaka magiging magastos at security risk mga kababayan din. Imagine, nasa bansa na, nasa dahig na, pagkatapos, ayan mo pa yung akusado na dalhin halimbawa sa Australia. Tapos, kada beses na may hearing, kailangan pang ilipad from Australia to The Hague. Anong kalukuhan yan? Ano yan? Special treatment mga kababayan ang hinihingi ng defense. So the prosecution argued that the immense distance to the venue of the trial would render it impossible to manage Mr. Duterte's mandated appearances. With the confirmation of the charges hearing scheduled for the September 23, 2025, the prosecution states that the time and complexity involved in securing his attendance from such a distant location would likely outlast the period of interim release. Ngayon, beyond logistics, the prosecution also raised concerns about the unnamed country's capacity to uphold certain security-related conditions for Duterte's stay. Nahirapan na niya tayo, pati sa security ng dating Pangulo. So bakit pa gagawin natin ang ganon? Nandito na siya, mabuti naman yung kalagayan at very secured pa. Immediately available siya pag kailangan niya yung attendance, appearance sa hearing. Sabi pa dito sa balita, the prosecution also added doubts about the defense claim that Duterte would not abscond for fear of embarrassing his host country, which is highly unpersuasive. Meaning, ang sabi ng defense, hindi man na niya tatakas yan kasi mapapahiya yung host country. Hindi po nakumbinsi yung prosecution. Anong hindi tatakas? Kasi daw, pag ginawa yun ng dating Pangulong tumakas, after na tanggapin siya, mapapahiya yung host country. Hindi maniwala po, hindi nakumbinsi yung prosecution. Duda. Sabi po ng prosecution, sabi dito, they pointed out Duterte's documented history of making disparaging and insulting remarks about heads of state and world leaders
suggesting this precedent undermines the defense claim of his deference to host nations. Hindi niya kami naniniwala na hindi niya ipapaya yung host country. Kasi niya sa kanyang history, mahilig siya na magpalabas ng mga insulting words, remarks sa mga leaders ng mundo. Yan pa niya. Yun nga niya nagawa niya. Direktang iniinsulto, pinapahiya yung mga world leaders. Kaya nakatulong mga kababayan sa pag-reject, pag-deny ng kanyang interim release, yung mga pag-ugali na dinisplay ni Digong nung siya nasa posisyon pa, yung kayabangan, nakatulong. In granting interim release, the ICC takes into account the political position, influence, contacts, financial resources, acts of assurances of cooperation, good behavior in detention, and family ties of one seeking it from the tribunal. So sabi dito sa balita, ICC accredited lawyer Joel Botoyan previously said that if the ICC granted Duterte's request, it would cause great concern among the families of extrajudicial victims and other abuses committed during the former president's brutal crackdown on illegal drugs. Sabi po niya, marami niyang testigo could go into hiding or refuse to testify dahil sa takot for their safety and that of their families. ICC Assistant to Counsel Lawyer Christine Conti echoed the same concern, saying that Duterte and their friends have the influence and huge monetary capacity to intimidate victims and witnesses. Malawak ang impluensya po. Kahit nga po sa Senado, tingnan ninyo yung Senado, naging kiko-kiko na dahil sa kakadipensa kay Sara. Ang akala ninyo, diyan mga senador, nakaalyado ni Digong at ni Sara, yang mga behavior ninyo, dinidisplay ninyong pag-uugali at pagsasalaula sa Senado, makakatulong sa kalagayan ni Digong, lalo ninyong nilagay sa problema si Digong. Kasi yan, namomonitor ng mga ICC judges kung ano yung impluensya na pinapakita, gaano kalakas ang impluensya pati sa Senado ng mga Duterte. Kaya yung application niya for interim release, denied. Maganda yung mga ginagawa ninyo mga senador, lalo na si Bato, si Robin, si Amy Marcos, maganda. Yan ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa ninyo, lalo ninyong pinapahamak si Digong. Dinidiin ninyo doon sa ICC. In fact, sabi dito sa balita, Pati yung pagraran po ni Hanilet, Duterte ran, partner Abanseñas raid, cited to block his release. nagamit ng prosecution para harangin yung interim release. Kasi di ba po, kahit dito sa kulungan, sa Pilipinas, yung good behavior ng akusado sa kanang pamilya, factor yun po sa pagdidesisyon para yung isang nakakulong, yung sentensyado na po, mabigyan ng clemency or pardon. Ganon din yan doon sa sa ICC. Although si Digong hindi pa sentensyado. Pero yung sistema, mga kababayan, parehas man lang, ibinabase sa good behavior. Nagpapakita po ng mga masasama na pag-ugali, pati yung mga supporters. Kaya makakatulong yon. Murahin yung ICC. Yung mga judges, insultuhin ninyong insultuhin. Very good yan. Ang magiging resulta niyan, malamang sentensyado, agad-agad sentensyahan, convicted si Digong. Kasi yun nagpapakita na patian niya pala yung mga supporters niya. Kaya pala niya ganon kasi yung idol nila, yung hinahangaan nilang leader, masyado violente. So, na-impluensya yung mga followers niya ng masamang ugali. Kaya pala niya sila ganon. Di ba? Kasi may kasabihan tayo, like leader, like followers. Nagets na ninyo mga DDS, ituloy lang ninyo ang mga masasamang display ng mga pag-ugali, ang kayabangan, ang pagmumura. Ituloy lang ninyo, araw-arawin ninyo. Magandang magiging resulta niyan. Yung pagraran ni Digong, pati ng kanyang kapartner na si Hanilet, naging base, ginamit na basihan para i-block yung kanyang interim release. Yan prosecutors have asked the International Criminal Court to reject the request of former President Rodrigo Duterte for temporary liberty, citing his earlier defiant acts and hostile statements, and that of his partner Hanilet Abanseña as part of their arguments. Ginamit na argumento, malamang pati yung mga pagrarant everyday ni Harry Roque, pati ni Maharlika, yung pagsasayaw-sayaw niya ng bangag, bangag, bangag,
ngiwi. Butod. Nakikita yan lahat. Tingnan mo anya. Pati yung mga followers niya, para ng mga baliw. Peligroso talaga niya. Pag pinalabas natin ito, kailangan na niya permanente na itong si Digong sa kulungan kasi masamang impluensya sa kanyang mga followers. Nabaliw na si Harry Roque. Bangat. Complete with the facial expression. Bangat. Ngiwi. Butod. Araw-arawin ninyo. Magkakatulong yan para sa patuloy na pagkakulong ni Digong. Hindi siya marirelease. Kahit yung temporary release denied dahil sa mga ginagawa ninyo araw-araw. Maganda yan. Mga pagrarant ninyo. Ginamit na argumento ng prosecution para i-block yung interim release ni Digong. Kaya ang akala ninyo, nakakatulong kayo para mapabilis yung release ni Digong. Hindi po. Dinidiin ninyo lalo si Digong. O di wow, sino ba yung may kasalanan kundi kayo rin? Alangan man, advisean ko kayo ang titigas ng ulo ninyo. Yan o, malinaw. Prosecutors have asked the International Criminal Court to reject the request of former President Rodrigo Duterte for temporary liberty, citing his earlier defiant acts and hostile statements, and that of his partner Hanilet Avancenia as part of their arguments. The office of the prosecutor said Duterte's behavior, especially on the day of his arrest, was not consistent with that of a person who would keep his word and reappear to trial once released to a country other than the Philippines in the Netherlands, ICC's host state. Hindi consistent niya. So, chinek yung history. Chinek yung mga previous statements. Chinek kung paano siya mag-behave. Pati yung kanyang mga supporters. Pati yung mga statements ng kanyang partner na si Hanilet. Nakita ninyo? Lalo na yung behavior ni Sara Duterte. Nakatulong yung balibaliktad na mga pananalita. At malamang, alam na ICC judges yung pagmumura at pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Malamang may video din sila noon. Paano mo pagbibigyan ang ganitong uri ng mga tao na kahindik-hindik pag pinakinggan mo ang kanilang mga pananalita? Imagine si Sara Duterte. Sinabing, ini-imagine ko niya yung ulo ni PBBM. Gusto ko anyang tanggalin. Imagine yung sinabi ni Sara Duterte. Gusto na dang hukayin ang bangkay ng dating Pangulo at itapon sa West Philippine Sea. Alangan man hindi yun alam ng ICC judges, mga kababayan. Talaga niya pala peligroso itong mga taong ito. Yun talagang iisipin. Lalo, ang kaso ni Digong, mga kababayan, crimes against humanity. Hindi lang si Digong ang mga sangkot. Kaya nga may mga balita na ang susunod na i-arrest ng Interpol po, si Sara, si Bato, si Bongo, and other PNP officials during the previous administration. You see? So yon, mga kababayan. At isa pa, sabi rito, Mr. Duterte anya does not accept the legitimacy of the legal proceedings he is subject to before the court. This is demonstrated by his resistance to his arrest in the claims of his counsel and family that he was kidnapped or abducted by the court, the OTP said in a June 23 filing signed by Deputy Prosecutor Mame Mandiahe Nyang. Nagamit pa yung mga sinasabi nila sa propaganda na ang dating Pangulo kinidnap. Kaya sabi ng prosecutor, ICC prosecutor, kinidnap pala niya yung paniwala ninyo. Bakit niya gusto ninyong ibalik siya sa kidnapper? Kung ang paniwala ninyo, sabi ng ICC prosecutor, kinidnap ng gobyerno si Digong at diniliber, dinala sa The Hague. Bakit pa? Bakit ang inyong demand ibalik si Digong sa kidnapper? Kasi, di ba, ang panawagan nila, bring Duterte home. Yung home country niya, ang Pilipinas, yung gobyerno, ay siya mismong nagpakidnap sa kanilang paniwala. So bakit? Kung ang gobyerno ang nagpakidnap, bakit siya gustong bumalik sa kidnapper imbis na tumakas? Nakita na ninyo, mga kababayan? Tama yung argumento ng ICC prosecutor. Kung naniniwala kayong kinidnap, bakit ka babalik sa kidnapper mo? Abnormal ang pag-iisip mo pa gano'n. Yan kasi, hindi nag-iisip ng matino kung ano-ano yung mga
pinagsasabi, nilalabas sa kanilang mga bibig na hindi pinag-iisipan. Pero, sabi nga natin, sabi ni Bonaparte, do not disturb your enemy when he is committing mistakes. Huwag mong istorbohin lang. Ayan mo siya magkabuhol-buhol. Di ba? Ito na ngayon ang nangyari kay Digong. Kaya sabi dito sa kwento, the OTP or the Office of the Prosecutor recalled how Duterte once taunted authorities saying they would just have to kill him before being forced to board the private jet that brought him to The Hague. He also warned that there would be a shootout and he would finish those sons of... Kayo na lang ang magbasa. Referring to the ICC personnel, sabi po ng Office of the Prosecutor. So lahat ng mga masasamang lumabas sa bibig ni Digong during yung pag-serve ng warrant of arrest, yun, nagamit mga kababayan, ginamit na argumento ng Office of the Prosecutor para i-block yung kanyang interim release. Kaya sabi ko sa inyo, yung old saying na more talk, more mistakes, ayun mismo ang nangyari mga kababayan. Kaya Digong, more talk, more mistakes, no talk, no mistake. Kaya ang hilig nilang dumaldal ng dumaldal. Si Sara, nagbabayad pa ng mga reporters para lang dumaldal. Magtanungan niya kayo, sayang naman ang plane ticket. Ano? Gusto niyang dumaldal ng dumaldal kasi bayad niya daw yung plane ticket and all. Okay, ibang question. Sayang naman yung ating dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. Tuwan-tuwa siya? So, ask questions. Yes. Yes. Gustong-gusto naman ng mga reporters na pasalitain si Sara kasi may i-report sila at pakikinggan ng mga viewers nila, panonoorin. Kasi mahilig yung mga Pilipino sa controversy. Yan mga kababayan. Kaya pasalitain natin na pasalitain. Nagbabayad si Sara ng mga reporters, ng mga taga-media para lang makapagsalita siya, ma-interview siya. Sayang naman yan yung plane ticket and all. Nagbayad tayo. Magtanong lang kayo. Yan sabi dito, Mr. Duterte's proclamations are not consistent with the behavior of an individual committed to returning for his appearance, a trial and cast doubt on his recently stated commitment. The prosecution also cited news reports of how Avancenia assaulted police officers during Duterte's arrest at the Villamor Air Base VIP lounge, as well as the remarks of lead defense counsel Nicholas Kaufman that his client's arrest was a political hit job. Yung pagwala ni Avancenia po, ni Hanilet, na hinampas dito sa ulo, mga kababayan, yung PNP, yung isang babaeng polis, member ng SWAT yata yon, hinampas dito, sugatan, na hospital. So, yung pagiging violente, act of violence, violent behavior, ginamit na argumento po na prosecution para i-block yung interim release ni Digong. You see? Paano kayo ngayon? Yan ang sinasabi natin. Sabi pa rito, a member of Duterte's family also exhibited physical acts of violence and resistance to his arrest and transfer. Mr. Duterte's common law wife, Hanilet Avancenia, reportedly assaulted a police officer by hitting her on the head with a cell phone, which resulted in injuries to the officer. So ayaw na nila na maulit pa ang ganon. Baka pagdating ng oras, pinagbigyan yung interim release, dinala sa host country, halimbawa doon sa Melbourne, Australia, baka tumakas o itakas. At kung halimbawa hindi tumakas, yung pagpapabalik mga kababayan to appear in the trial, baka magkasakitan muna. May physical violence na mangyari before na maibalik si Digong. Mapaharap sa husgado. Yon ang punto ng prosecution po. Kaya sabi dito, his continued detention niya is therefore necessary to ensure his appearance at the trial pursuant to Article 58(1)(b)(i) of the Rome Statute. Sabi po ng prosecutor, Article 58 of the Rome Statute, the treaty that established the ICC, states that the arrest of the person appears necessary to ensure the person's appearance at trial. Contrary niya to the assertions of the defense, the prosecution said Duterte and his family continue to hold positions of power in the Philippines, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte, who had repeatedly denounced her father's arrest as illegitimate. The Vice President is also a reserve colonel in the army with strong links
to the police and military, it said. Mr. Duterte anya has maintained a network of support from powerful individuals within the Philippines. Further, many of Mr. Duterte's associates, including his family member, remain in positions of power with access to powerful domestic networks. It noted, this considerable power is evident from Mr. Duterte's recent election as mayor of Davao City, which he won with overwhelming support, sabi po ng prosecutor. At ito nga po mga kababayan, yung Senado, isa pa yan. Ang dami niyang kaalyado sa Senado. Kung saan yung impeachment trial, inaharang ng mga senador mismong kaalyado niya, gustong ipadismiss. Ngayon nga po, may resolusyon mga kababayan, si Robin Padilla, na final kaya lang nireject ng Senado kasi on recess. Yan Padilla seeks Duterte repatriation, but Senate rejects his resolution. It was not accepted by the Senate's Bills and Index section as the 19th Congress had already adjourned. Adjourned pala, hindi recess. Adjourned since sine die on June 11 according to a press release from his office on Tuesday. Padilla nevertheless expressed his intention to refile the resolution in the 20th Congress, which convenes on June 30. Lalo madidinay mga kababayan kasi makikita ng ICC judges, patian niya yung Senado, kontrolado pa ng mga Duterte. Kaya yung pagbablock nila, magagamit yun na argumento. Yung gustong ipadismiss yung kaso, impeachment case laban kay Sara, magagamit yun na argumento. Talaga niyang malawak ang influence ng pamilya Duterte sa Pilipinas. Kaya di pwede siya na i-release, i-interim release kahit anya sa ibang bansa. Itong pag-ikot-ikot ni Sara to rally support from OFWs, lalo itong magpapalala. Lalo siyang magpapalala mga kababayan imbis makatulong. Yung pagpipressure nila kasi hindi man nila pwedeng i-pressure. Si Digong makakalabas sa ICC pag na-prove niya na not guilty siya for crimes against humanity. Pag hindi po, diretso na siyang makukulong, mga kababayan. At ang dapat sisihin dyan, walang iba kundi sarili niya. Ginusto niya yan Nagyabang pa nga po. Mabulukan niya ako rito sa kulungan. Wala akong paki. Yes, sabi dito sa balita. And with this kind of influence, Duterte's release could risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses. So the prosecution also said the supposed conditions for Duterte's release as proposed by his lawyers cannot be practically or appropriately implemented by the still unnamed host country where he might stay. That country whose name was redacted in a list in the defense pleading would therefore fail to mitigate the risk of having Duterte freed. In the request for interim release, lead defense counsel Kaufman said the OTP or Office of the Prosecutor had confirmed its non-opposition to interim release to tinanggal kung anong bansa. State party on the understanding that the terms and conditions set out would be met. Sabi ni Kaufman, this had been the agreement niya since Chief Prosecutor Karim Khan took a voluntary leave starting May 16. Pero sabi ng Office of the Prosecutor, wala man anyang agreement whatsoever na na-reach on conditions of interim release to any country other than, inalis uli, redacted. For absolute clarity, prosecution has not agreed in any way to conditions for interim release to or anywhere else in the world other than. So walang agreement mga kababayan. Inassume lang ni Kaufman na may agreement. Paano kayo ngayon? Pag kasi masyadong assuming, pati yung abogado, napaka-assuming po. Ayan tuloy, lumabas na ngayon ang totoo. Gumalaw yung mga prosecutors at blinak yung interim release na ina-applyan nila. Parang yung ina-applyan ni Ari Roque sa dahig na asylum. Sa kakadaldal, assuming kasi, denied. Pero nag-deny din si Ari Roque. Hindi niya deny. Wait mo na lang po ang mahabang kamay ni General Torre at yung mga pangangantsaw ninyong bangag-bangag-bangag, ngiwi, butod, malamang ang susunod ninyong gagawin, magsasayaw kayong may nakakabit na kadena sa paa. Nakapusas tulad ni Tebes, may kadena sa paa. Kasi it is just a matter of time. Malapit na kayong matimbog
ni General Torre. Kasi wanted ka for qualified human trafficking, non-bailable. Ito Di ba? po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.